I'm so sorry, Eloisa. Hindi ko sinasadyang buntisin yung babae. Lasing ako nung gabing yun. At ngayon niya ay gusto ng mga magulang ko at ng magulang ng babae na panindigan kong ginawa ko. Ikakasal na kami. Kaya patawad. Patawad dahil hindi ko na magagawa pang tuparin ang ipinangako kong magsasama tayo hanggang sa wakas. Hindi ko po pwedeng suwayin ang gusto ng mga magulang ko. Hindi ko rin kayang gawin kang kabit. At mas lalong hindi ko kakayaning masaktan ka ng panghabang buhay. Kaya tinatapos ko ng lahat-lahat sa atin. I'm so sorry. Sinserong ani ng lalaki na nagpagulantang sa dalagang si Eloisa. Ang buong akala niya ay prank lamang nito ang mensahe sa kanyang nakikipaghiwalay na ito kaninang umaga. Mabigat na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan bago titigan sa mga mata ang humihingi ng kapatawarang lalaki. Pagod na pagod siya sa maghapong pagtatrabaho sa isang bar kung saan siya ay isang waitress. Tapos si ganito pa ang isasalubong sa kanya ng minamahal niyang lalaki. Tila ba mas lalo niyang naramdaman ang bigat at kapaguran ng katawan sa mga sinambit nito. Ni hindi niya pa nga nararating ang kanyang bahay nang pigilan siya nito sa daan para lamang sabihin sa kanya ang tila ba punyal na mga letrang binibigas nito sa harapan niya. Maglupasay man ako rito. Huwag mo lamang akong iwan. Ay baliwala rin, di ba? Alam mong hindi ako selfish na tao. Kaya kahit na sobrang bigat at sakit sa dibdib ay ipapaubayan na kita sa kanya. Hindi kita malilimutan, Primo. Hiling ko ang kaligayahan sa inyo. Maging mabuting haligi ka sa pamilyang bubuin nyo. Sinikap niyang patatagin ng sarili. Humugot rin siya ng hangin upang pigilan ang nagbabadya niyang mga luha. Hindi niya nais na magmukhang kawawa kaya kahit na sobra na siyang nasasaktan, ay sinikap niyang ipakita rito na okay siya at malugod niyang tinatanggap ang lahat. I'm sorry. Hanggang dito na lang talaga tayo, Eloise. Goodbye. Iyon lang at yumuko na ito tsaka tumalikod hanggang sa tuluyan ng lumayo. Mahal niya naman ang dalaga ngunit mas mahal niya ang pera at ang mamanahin niya sa kanyang ama. Kaya kahit na mabigat para sa kanyang iwanan ng dalagay ginawa niya pa rin dahil para sa kanya ay hindi siya magagawang pakainin at parangyain ng pagmamahal. Sa pag-alis ng sasakyan ni Primo ay doon lamang nagsilaglagan ng mga luha ng dalaga. Napakasakit dahil 3 taon niyang minahal ng lubos ang lalaki. Nagsumpaan silang kapag nakapag-ipon ng sapat na pera ay magpapakasal na sila at bubuo ng isang masayang pamilya. Hindi niya naman masisisi si Primo dahil hindi niya naibibigay ang mga pangangailangan nito bilang lalaki. Nais niya kasing isuko ang sarili oras na sila'y nanumpa na sa bahay ng Diyos na magsasama hanggang wakas. Ngunit kahit na ganoon ay napakasakit pa rin. Ni hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang sila magtatapos. Napakarami nilang pangarap ngunit hindi na yun kailanman maibibigay ng katuparan. Ilang linggo pa lang magmula nang mamaalam sa mundo ang mahal niyang ina. Tapos ngayon naman ay ang nobyo niyang tuluyang nawala sa kanya. Lahat na lang. Iniiwan ako. Puno ng hinagpis niyang wika. At kasabay noon ay ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Pati ang panahon, nakikisimpat siya sa nararamdaman ko. Tiningala niyang nagdidilim na kalangitan. Diyos ko, bakit naman po ganitong nangyayari sa buhay ko? Lahat ng mahalaga sa buhay ko, nawawala at iniiwan ako. Hinagpis niya habang sunod-sunod na nagsisipaglaglagan ng kanyang mga luha na sumasabay sa buhos ng malakas na ulan. Nagpatuloy siya sa ganung senaryo hanggang sa sumabay na sa ulan ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Kaya't ipinasya niya na ipagpatuloy ang pag-uwi. Kahit naman kasi broken siya, ay hindi niya nanaising tamaan ng kidlat. Hindi siya sa kuryente mamamatay. Asus, friend, napano ka't basang sisiwang itsura mo? Alalang sinalubong ni Jenny ang kaibigan. Kanina niya pa ito hinihintay sa bahay nito dahil meron siyang ibabalita rito na good news tungkol sa application nila sa Canada. Gustuhin man niyang sunduin ng kaibigan ngunit hindi niya magawa dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Iniwan na ako ni Primo, Jenny.
Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata nang alalayan siya ng kaibigan na maupo sa silyang gawa sa kawayan. Ha? Anong ibig mong sabihin na iniwan? Naguguluhan itong tanong, tsaka umupo sa tabi niya at ginagap ang kanyang palad. Iniwan niya na ako para mapanindigan niya ang mag-ina niya. Ikakasal na rin siya, Jenny. Tumulo ang kanyang luha nang ipagtapat yun sa kaibigan. Gulat na gulat naman si Jenny dahil hindi niya lubos maisip na magagawa yun ni Primo. Lalo't nakikita niyang mabuti itong lalaki. Iginagalang din ito ang kaibigan, kaya't hindi niya lubusang maisip na makakabuntis ito ng iba. Ang sakit, Jenny. Ang sakit-sakit. Saad pa niyang napapahagulgol na. Nahahabag namang niyakap siya ng kaibigan at saka hinagod-hagod ang kanyang likuran. Hindi ko lubos maisip na sa ganito lang pala kami magtatapos. Pagpapatuloy niya at muling inilabas ang bigat at sakit ng kanyang dibdib. Shh! Tahan na, friend. Sadya lang talaga na may mga tao na dumarating sa buhay natin para lang maging isa itong lesson. Kumbaga sa storya, merong wakas. Siguro hindi lang talaga kayong para sa isa't isa. Kaya ni Lord hinayaang mangyari ang lahat ng to sa'yo. Tahan na, friend ko. Iwanan ka naman ng lahat ngunit hindi ang matalik mong kaibigan. Pangaalo niya habang hinahaplos ang mahabang buhok nito. Salamat, Jenny. Ikaw na lang talaga yung meron ako eh. Huminga siya ng malalim bago pawiin ang luha. Gusto kong uminom. Pwede mo ba akong samahan? Huling walwal na natin to, promise. Gusto ko lang talagang kahit papano maibsan ng sakit. Anyang malugod namang sinang-ayunan ni Jenny. Hinintay lamang nilang tumila ang ulan bago sila magtungo sa bar malapit sa Quezon City kung saan sila nagtatrabaho bilang waitress. Pagpasok pa lamang nila sa eksklusibong bar ay sumalubong na agad sa kanila ang amoy ng alak at usok ng mga sigarilyo. Mas pinili nilang pumwesto sa isang sulok at gamit ang ipong pera ni Eloisa ay pinili niya yung alak na malakas ang tama at sunod-sunod yung tinungga ng ibigay sa kanila ng waiter ang in-order niya. Habang si Jenny naman ay tamang shot lang dahil kapag nalasing rin siya ay mahihirapan silang makauwi. Nang tuluyang tamaan ng alak ay nagaya si Eloisa sa dance floor. Sunod lamang si Jenny ng sunod sa broken na kaibigan. Sumabay sila sa nakakaindak na musika hanggang sa magsawa at tuluyan na nilang ipinasyang umuwi lalo't kalaliman na ng gabi. Sa bahay na lamang ni Eloisa natulog si Jenny dahil wala na siyang masasakyan pa uwi sa tinutuluyang apartment. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ni Eloisa nang bumangon habang si Jenny naman ay tapos nang maghanda ng kanilang umagahan. Naparami yatang inom ko, friend. Sapo niyang ulo nang magtungo sa kusina. Alika rito, friend, at maupo ka. Kape lang ang katapat niyang hangover mo. Anya, at ipinaghila pa ng bangko ang kaibigan. O kamusta? Naibsan na ba yung sakit? Tanong nito. Hindi naman yun basta-bastang mawawala, friend. Sagot niya. Tsaka siya humigop ng tinitimpla nitong kape. Bakit nga pala naligaw ka rito sa bahay? May kailangan ka ba? Tanong niya dahil sinasadya lang talaga siya ng kaibigan kapag may importante itong sadya. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko nang sabihin sa'yo na na-approve na yung application natin sa Canada. Magkapatid na senior citizen na mayaman ang alagaan natin, friend. At 100,000 a month ang sahod. Ma-increase pa raw yun, sabi ng agency na nakausap ko nung isang araw. Mamaya nga kukunin na natin ang passport natin. Tapos, larga na tayo. Galak nitong pagkukwento sa kanya. Ako, salamat naman. Sulit naman palang pag-absent mo kahapon eh. Sambit niyang may ngiti sa labi. Masaya siya na sa wakas ay natanggap na din sila. Ilang beses na rin silang nag-apply abroad. Ngunit ewan ba nila kung bakit hindi sila matanggap-tanggap. Gayong overqualified naman nga sila. Dahil bukod sa masisipag sila, ay may angkin na ring katalinuhan at maipagmamayabang na ganda. Wala rin kahit na anong mali sa medical test nila. 2 linggo silang naghanda at tuluyan na rin silang lumarga. Dala-dala ang pangarap nilang makapagpatayo ng sarili nilang negosyo. Oras na makapag-ipon ng sapat na perang kakailanganin nila sa itatayong pangarap. Swerte natin, friend, dahil Filipino citizen na mga alagaan natin.
Nag-migrate lamang daw sa Canada sabi ng agency natin dahil nandun daw ang negosyo ng mga ito na prestigious hospitals. Grabe din si Lord magbigay ng blessing sa atin Bulalas ni Jenny na sinang-ayunan lamang ni Eloisa. Smile ka na friend. Sinapo nito ang pisngi ng kaibigan, tsaka iyon pinisil. Napangiti naman si Eloisa. Sana magawa pa rin nating magwalwal dun Anyang tinawanan ng kaibigan dahil nangako siyang huling inom niya na yung pagpunta sa bar. Ngunit mukhang isa lamang yung biro. Dahan-dahan lang sa alak friend ha at baka maisro ka pagdating ng araw. Ingatan mo yung atay mo friend. Natatawang saad nito. Grabe naman sa pangaral, hindi naman ako hayok sa alak. Tsaka alam mo friend, kailangan rin ng katawan natin ng alkohol, kaya relax ka lang. Hindi mapapanong atay ko, natin. Pagdedepensa niyang ikinakibit belikat lamang ng kaibigan. Matulog na lang muna tayo para naman may lakas tayo pagharap natin sa malamig na klima ng Canada. Suwestyon itong agad namang sinang-ayunan ni Eloisa dahil inaantok na rin siya. Bandang hapon na sila lumapag. Hindi naman sila nahirapan dahil merong sumalubong sa kanila. Ang susyol ng van, halata mo talagang mayaman ng amo natin. Mahinang bulong ni Jenny. Oo nga, ganitong-ganito yung mga nakikita ko sa SOCMED na sinasakyan ng mga artista Pagsang-ayon naman niya sa mas mahinang himig. Nag-apiran pa silang dalawa habang panay ang pangako na magkakaroon pa rin sila ng oras na magbonding at magtsikahan. Tumigil ang sasakyan sa magkatabing malaking bahay. Laglag parehas ang panga ng dalawa dahil sa labis na pagkamangha. Paano yan? Maghihiwalay na tayo, Freniko. Pagdadrama nitong tinawanan lamang niya, sabay batok rito. Dahil magkatabi lang naman ang bahay ng mga amo nila. Ang OA mo, friend. Magkatabi lang kaya yung bahay ng pinagtatrabahuhan natin. Kaya magkikita pa rin tayo tsaka magkakachismisan. Anya rito na napapakamot sa ulo na binatukan niya. Sorry naman. Anya, tsaka yumakap sa kaibigan. Let's go. Doña Josefina's waiting for you. Bulalas ng lalaking sumundo sa kanila. Kaya't kumalas na sila sa yakap ng isa't isa at tuluyan ng nagpaalam. Nilingon pa niya ang kaibigang papasok na rin sa kabilang bahay. Kumaway ito sa kanya at ganon din siya bago tuluyang pumasok. Wow! Bulalas niya dahil sa sobrang ganda ng loob ng kabahayan. Maliligaw pa yata ako sa bahay na to Mahina niya pang sabi habang sumusunod sa lalaki. Nahinto lamang siya sa pagsunod ng pumasok na sa isang silid yung Inglesyerong lalaki. Your helper is already here, Doña Josefina. Pagbibigay alam nito sa nakahigang matandang babae. Bumangon naman agad ang Donya. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong kinuha ang tungkod. Good afternoon po, Doña Josefina. Ako nga pala si Eloisa del Rosario. Pagbibigay galang at pagbibigay niya ng sariling impormasyon, sabay siya nagbaba ng tingin. Napaka-formal mo naman, iha. Malambing ang boses na saan nitong nagpataas ng tingin ng dalaga. Dahil ang buong akala niya English speaking ang sosyaling matanda. Iwan mo muna kami. Baling nito sa lalaking naghatid sa dalaga. Yumuko muna ito sa matandang amo bago tuluyang umalis. Siya nga palang bodyguard ko, iha. Ang pangalan niya Justin. Pagpapakilala nito sa lalaking umalis. Tatangu-tango naman ang dalaga. Maupo muna tayo. Anito. At agad inalalayan ni Eloisa na siyang ikinangiti naman ng matandang babae. Salamat, iha. Wala pong anuman, Lola. May ngiti sa labing tugon niya rito. Natutuwa po ako, Lola, dahil hindi kayo gumagamit ng Ingles. Kinakabahan po ako kanina dahil hindi po ako kagalingan sa pag-i-Ingles. Walang pag-aalinlangang salaysay niya sa matanda. Ewan niya ba ngunit hindi niya mapigilang maging madaldal at maging open sa matandang amo. Gayong ito pa lamang ang unang araw niya rito. Natutuwa rin naman ako sa iyo, iha. Matagal-tagal na rin mula nang merong kumausap sa akin ng ganito. Busy kasi ang kaisa-isa kong anak, pati na ang apo ko sa mga ospital na pinamamahalaan nila. Ay, napabuntong hininga ito. Makikita mo talaga sa mukha ng matanda ang kalungkutan. Huwag na po kayong malungkot, Lola. Dahil magmula po ngayon palagi ka nang may makakasama at makakakwentuhan. Inabot niya ang kulubot na palad nito.
Tsaka iyon pinisil ng marahan. Smile ka na, Lola Josephine. Masuyo niyang wika rito. Josefina, iha, at hindi Josephine. Pagtatama nito sa kanya. Napapakamot naman siya ng ulo. Sorry po. Hingi niya rito ng dispensa na agad namang initian ng matanda. May kailangan po ba kayo, Lola? Tanong niya dahil baka may nais ito at nalilimot lang dahil sa pagkukwentuhan nila. Wala pa naman, iha. Hindi mo naman kailangang mag-alala dahil ang tanging trabaho mo lamang ay ang samahan ako. Mamaya pa naman ang hapunan natin kaya't magkwentuhan na muna tayo. Malawak ang pagkakangiti nito habang titig na titig sa mukha ng dalaga. Dahil gustong gusto niya ang natural at Pilipinang-Pilipina nitong ganda. May nobyo ka na ba, iha? Bigla nitong tanong dahil curious itong malaman ang tungkol sa personal na buhay ng kauna-unahan niyang helper. Wala na ho, Lola. Iniwan na ho ako dahil nakabuntis po ng ibang babae. Matapat niyang pag-amin rito na ikinalungkot naman ang mukha nito. Naku, Lola, wag ho kayong malungkot dahil okay lang naman po ako. Tanggap ko na po na hindi talaga kaming para sa isa't isa. Mabilis niyang sabi dahil kitang-kita niya ang awa nito para sa kanya. Nakikita ko pa rin ang sakit sa mga mata mo, iha. Kahit na sinasabi mo yang ayos ka lang. Saan nitong ikinatahimik niya. Malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan bagong ngumiti. Masakit po, Lola. Opo, ngunit tinanggap ko na po eh. Sadya hong hindi lang talaga kami ang itinadhana para sa isa't isa. Sa ngayon po magfo-focus na lang muna ako sa pag-aalaga sa inyo, Lola. Pangarap po kasi namin ng kaibigan kong si Jenny na makapagpatayo kami ng sarili naming salon. Tapos po kami ng cosmetology sa sekundarya. At pangarap rin po talaga namin kumutikitin ng mga kuko, mukha, buhok at saka iba pa. Magiliw niyang pagkukwento rito. Pwede mo bang buting tingin ng buhok at mukha ko, iha? Abay, oo naman po. Magiliw niyang tugon rito. Sandali lang po, Lola, at kukunin ko sa maleta ko yung mga gamit ko. Paalam niya ngunit umiling ang matanda. Kaya't taka siyang tumingin rito. Kumpleto ang kagamitan ko rito sa silid ko, iha. Kaya hindi mo na kailangan pang mga gamit mo. Saan nito? Nasa drawer na iyon ang hair and makeup kit ko, iha. Saad pa nitong tinanguan naman ng dalaga. Inalalayan na nga ni Eloise ang Donya paupo sa harapan ng malaking salamin kung saan merong nakakabit na maraming ilaw sa palibot noon. Kinuha niya ang sinasabing kit nito at namamangha na lamang dahil ang gaganda ng mga gamit nito sa pagkukolorete. Matapos makuha ang nasa loob ng drawer ay sinimulan niyang buting tingin ang mukha ng Donya. Hindi maitago ni Eloise ang pagkawili, lalo't mistis ang Donya. Napakaganda niyo po, Lola. Bulalas niya nang matapos itong ayusan. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang Donya. At nang makita nito ang refleksyon sa salamin ay napangiti ito at napahawak sa mukha. Magaling ka, iha. Puri nito sa kanya. Hindi naman po, Lola. Sadya lang po talaga na maganda kayo. Saad niyang ikinangiti lalo ng matanda. Marami po siguro kayong manliligaw nung kabataan niyo, ano? Tanong niyang inilingan ng matanda. Kaya't napakunot noo siya. Bakit naman po? Takang tanong niya. Istrikto kasi ang papa ko. Bawal kami ng kapatid kong si Esmeralda na makihalubilo sa hindi namin kapantay. Ipinagkasundo lamang kami sa mga lalaking kapantay ng yaman namin. Ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos na mabubuting lalaking na pangasawa namin ang nakatatanda kong kapatid. Nakakalungkot lamang dahil naunang mamaalam ang aming mga mahal na asawa. Salaysay nito. Niyakap naman niya ang Donya nang muling bumalatay ang lungkot sa mukha nito. Kuko mo naman po, Lola, ang bubuting tingin ko. Saad niyang inilingan nito dahil oras na pala para sila'y kumain ng hapunan. Sa susunod na araw na lamang, iha. Halikan at maghapunan na tayo. Saad nito tsaka dahan-dahang tumayo na agad namang inalalayan ng dalaga. Sabay nang lumabas ang silid ng dalawa. Maingat ang pag-aalalay na ginagawa ni Eloisa dahil hindi niya na naising mapasama ang matanda. Lalo't medyo mahina na rin ito. Hindi na nito kayang maglakad ng tuwid. Lalo na at kapag walang tungkod nitong gawa sa matibay na kahoy. Darating ba sila Fernando at Khalil?
Tanong ng Donya sa isang kasambahay pagkaupo nito sa hapag. Ang tinutukoy nito ay ang anak at ang apo. Hindi po, Donya. Tumawag po si Senyor Fernando kanina at pinapasabi po na sa labas na lamang po raw sila kakain ni Senyorito Khalil kasama ang kasosyo nila sa negosyo. Sagot ng Pilipina ring babae. Napabuntong hininga naman ang matandang babae. Kahit kailan talaga, puro na lamang sila negosyo. Iiling-iling nitong wika bago balingan ang dalagang nakagaanan pa nito ng loob. Halika iha at samahan at sabayan mo kong kumain. Paanyaya nitong malugod namang pinaunlakan ni Eloisa dahil kanina pang nagwawala ang mga alaga niya sa tiyan. Lahat po ba na naninilbihan dito sa inyo lola ang mga Pinoy? Usisa niya habang puno ng pagkain ng bibig. Natawa naman ang matanda sa kanya. Oo iha. Mas gusto ko kasing kasama at kahalubilo mga kababayan natin. Tugon itong ikinatangu-tangu niya. Kaya po pala hindi na kami pinag-English nung ini-interview kami. Dahil purong Pinoy naman po pala kayo. Saan niyang tinanguan at nginitian lamang ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang pagkain ng hindi natitigil sa pagkukwentuhan. Matapos silang kumain ay inalalayan na niya ang Donya pabalik sa silid nito. At doon ay pinainom ito ng ilang gamot na kailangan nitong inumin ngayong gabi. Salamat iha. Sige na, magtungo ka na sa silid mo. Kalapit lamang yun itong silid ko. Anitong tinanguan naman ang dalaga. Yumakap muna si Eloisa sa matandang amo bago niya ito nilagyan ng kumot. Good night po lola. Anya rito na tinugo naman ito pabalik. Tuluyan din niyang tinungo ang sinasabing silid. Wow! Ang laki ng kwarto ko. Parang kakasya na ritong 10 tao sa sobrang laki ah. Bulalas niya pagkapasok sa silid. Naroroon na sa ibabaw ng kamang maleta niya. Kaya't agad niya yung tinungot siya roon kumuha ng pamalit. Nilinisan niya muna ang sarili. Natatawa na lamang siya dahil nalilito pa siya sa kung paano gagamitin yung shower na nakatapat sa katawan. Matapos maglinis ang sarili ay nakahiga na siya sa kama. Parang bata siyang nagpagulong-gulong roon dahil sa sobrang lambot. Mabango rin ito, kaya't hindi niya namalayang hinihila na pala siya ng antok. Kinabukasan, matapos siyang maghilamos at magsipilyo, ay agad na siyang pumasok sa silid ng matanda. Good morning po, Lola. Masigla niyang bati rito. Magandang umaga rin sa'yo, iha. Bati nito sa kanya. May problema po ba kayo, Lola? Usisa niya dahil tipid lamang ang ngiting ibinibigay nito sa kanya. Tila ba matamalay rin ito. Wala naman iha. Nalulungkot lang ako dahil hindi man lang umuwi rito ang anak at apo ko para magpaalam sa akin ng personal na uuwi sila ng Pilipinas para doon ay magtayo ng isa na namang ospital. Ewan ko ba sa mag-amang yun kung bakit hindi pa nakukontento sa ilang ospital na itinayo nila sa iba't ibang panig ng mundo. Saad nitong napapailing pa. Ipinatong naman ni Eloisa ang kanyang palad sa likod ng matanda. Tsaka ito hinaplos ng marahan. Hayaan niyo po lola. Malambing niyang pagpapagaan sa loob nito. Nag-agahan na po ba kayo? Tanong niya na lamang na agad namang inilingan ng Donya. Kumain na po tayo lola tapos imamanicure ko na po kayo pagkatapos natin kumain. Anyang ikinangiti ng matandang amo. Mabuti na lamang talaga ihat narito kanit nakakasama ako dahil kung hindi siguradong napakalungkot ko na naman. Palagi niyo na po ako makakasama lola. Hindi ko po kayo iiwanan, pangako po yan. Pagbibitaw niya rito ng pangako na sinisigurado niyang matutupad lalo't wala naman siyang uuwian sa Pilipinas. Uli lang lubos na siya at ang mga side niya sa ama't ina hindi naman niya itinuturing na kapamilya. Kaya't itinuturing niya na ring ibang tao ang mga ito. Maraming salamat, iha. Maluha-luha pa ang Donya kaya't maagap itong niyakap ng dalaga. Nagiging emosyonal na naman ako ngunit ngayon ay dahil nasa galak. Balang araw masusuklian ko rin ang kabutihan mo sa akin, iha. Anitong tinapik-tapik ang likod niya. Naku lola, hindi naman po ako humihingi ng sukli sa ginagawa kong ito. Masaya po akong napapasaya ko kayo. Sige na lola, kumain na po tayo. Dahil yung mga alaga ko sa tiyan nagwawala na naman. Isa pa po kailangan yung uminom ng gamot. Saan niyang sinang-ayunan naman agad ng Donya.
Kumalas na sila sa yakap ng isa't isa at nagtungo na nga sa hapag. Panay na naman ang kwentuhan ng dalawa habang kumakain. Hanggang sa hindi na nila namalayang naubos sa pala nila ang laman ng kanilang mga plato. Gustuhin mang ipasyal ni Eloise ang donya ay hindi naman po pwede dahil sa nagyayelo ang labas. Sinabi naman ng donya na tsaka na lamang sila lalabas kapag summer na. 3 araw mula ngayon, tutungtong na ako sa edad na 80. Ani ng donya isang hapon habang sila'y nasa hardin. Maganda ng panahon, hindi na nagyayelo kaya't nakalabas na rin sila sa wakas. Talaga po ba, Lola? Ay naku, dapat meron akong regalo sa birthday nyo. Ano po palang gusto nyong regalo, Lola? Nakangiti niyang tanong habang nilalaro ang maalo na buhok nitong wala ng kaitim-itim. Gusto kong maging tunay kang apo, iha. At mangyayari lamang yon kapag naging asawa ka ng apo kong si Khalil. Derecha hangaan nito na ikinangiwi naman ng dalaga dahil hindi madali at mas lalong hindi biro ang hiling nito. Pwede niyo naman po akong ituring na apo nyo. Plus magaling at magandang tagapag-alaga, Lola. Kahit wala ng kasal-kasal. Wika niya rito na ikinalungkot ng matanda. Okay, sige po, Lola. Magiging asawa po ako ng apo nyo. Basta ngumiti lang po kayo, ha? Mabilis niyang sabi tsaka rito humarap at doon ay nakita niyang muli ang matamis nitong ngiti. Samahan mo ko sa silid ko, iha. At nang mapirmahan mong kasunduan natin. Saan na naman itong ikinakamot na lamang ng dalaga sa kanyang ulo? Kailangan pa po ba talaga, Lola, ng agreement? Napapangiwi habang pinipilit na ngumiti niyang tanong rito. Bigla na lamang lumungkot ang mukha ng donya. Kaya't maagap siyang pumayag sa nais nito. Sabi ko nga po pala, Lole, pipirma na po ako sa kasunduan natin. Anya, at inalalayan na ito sa pagpasok hanggang sa marating nila ang silid nito. Nakamasid lamang siya habang kinukuha ng matandang amo ang isang papel na nakatiklop ang kalahati. Heto, pirmahan mo na, iha. Matamis ang pagkakangiti nito nang ilahad sa kanyang papel at ballpen. Huwag mo nang basahin, pirmahan mo na lang. Anito nang mapansing sinisiyasat ang nilalaman ng sulat. Kakamot-kamot namang pinirmahan na lamang niyang papel. Maraming salamat, apo. Galak na saan nitong ikinakamot na lang niya ng ulo. Iba po yung saya niyo, Lola. Wika niya nang itago na nito ang papel at inaya siyang lumabas. Asawa ka na kasi ng apo ko, iha. Kaya't apo na rin kita. Makahulog ang sambit nitong nginitian na lamang niya. Inisip niya na lamang na isang kalokohan ang kasunduan sa pagitan nila ng donya. Mamaya'y makukuha mo ng kabayaran sa pag-aalaga mo sa akin. Pwede kang lumabas at itirit ang sarili mo, apo. Bulalas nito sa kanyang nagpabalik sa realidad kay Eloisa. Nahulog kasi siya sa malalim na pag-iisip. Salamat po, Lola. Tangi niyang naitugon. Ilang minuto pa silang namalagi sa hardin hanggang sa mag-aya ng pumasok ang donya dahil oras na para uminom ito ng kanyang gamot. Matulog muna po kayo, Lola. Anya nang matapos niya itong paliguan. Tumango naman ang donya ngunit nag-request ng isang mayuming kanta na agad namang pinaunlakan ng dalaga. Swerte na lang dahil biniyayaan ng mayuming tinig ang dalaga, kaya't agad na nakatulog ang matandang babae. Kinumutan niya na ito, pagkatapos ay hinagka niya sa noo. Sweet dreams, Lola Josephine. Mahina niyang usal habang hinahaplos ang ulunan nito. Tuluyan na rin siyang lumabas dahil may usapan sila ng kaibigang magkakaroon ng oras sa isa't isa ngayong hapon. Friend! Patakbong lumapit si Jenny sa kanya pagkalabas nito ng gate. Sinalubong niya naman ito at agad silang nagyakap. Grabe, namiss kita. Bulalas nito nang kumalas ng yakap sa kanya. Namiss rin kita. Balik niya rito. Sahod na natin mamaya. Anong plano mo sa paunang pagod natin? Walwal tayo. Question niya agad-agad. Loka ka talaga. Pero sige, game. Pero hindi tayo maglalasing dahil nakakahiya naman sa mga amo natin. Kondisyon itong agad niyang sinang-ayunan. Hintayin na lang natin ang isa't isa rito sa labas pagsapit ng 5:00. O sige, kailangan ko kasing pakainin at painumin muna ng gamot si Lola bago tuluyang umalis eh. Anya. Ako rin naman. Ay, ang hirap din palang mag-alaga ng matanda, no, friend? Nakapangalumbabang sambit nito. Bakit naman? Takang tanong niya.
Kasi ulyanin na si Lola Esmeralda. Kung minsan nagsusungit tapos pahirapan kapag orasan ng pagligo. Umiiyak at kung minsan ay nananakit na. Parang gusto ko nang sumuko kaso 1 taon ng kontrata natin. At kapag umatras ako, kailangan kong bayaran yung ilang taon na dapat kong serbisyo. Ay, ang hirap kumita ng pera. Problemadong saan nito. Nakaramdam naman siya ng pagkahabag para sa kaibigan. Huwag mo munang gagalawin yung perang pinaghirapan mo. Ako ang sasagot ng pagwalwal natin ngayon, ha? Isang matamis na ngiti ang iginawa niya sa kaibigan. Tsaka ito muling niyakap. Palagi mong iisipin, Jenny, na kaya natin to ginagawa dahil sa mga pangarap natin. Konting sakripisyo lang at makakamtan din natin ang kaginhawahan. I love you, my best friend. Tama ka. Salamat, friend. And I love you too. Gumanti rin ito ng yakap habang may ngiti sa labi. Kumalas lamang sila nang tawagin niya si Jenny ng isa pang kasamahan. O sige na, mamaya nila ulit, friend, ha? Paalam nito na tinanguan na lamang niya. Minabuti na rin pumasok ni Eloisa dahil baka magising ang inaalagaan niya nang wala siya sa tabi nito. Tuluyan nang sumapit ang 5:00 at tuluyan na rin natanggap ni Eloisa ang paunang sahod. Wow, Lola! Salamat po, Lola! Sobrang laki po nito eh. Galak siyang napayakap sa matanda. Walang anuman, apo. Deserve mo yan kaya sige na, humayo ka na't enjoyin mo ang gabing to. Ipapahatid na lamang kita kay Justin sa kung saan mang destinasyon na nais mo. Masuyong saan nito. Salamat po ulit, Lola. Titikim lang po kami ng alak, Lola, pero hindi po ako maglalasing. 2,000 lang din po ang gagastusin ko. Humalik siya sa pisngi ng matanda. Bago excited na pumunta sa inuukupang silid upang doon ay makapagpalit at maitago ang perang 150,000 pesos in cash. Matapos niya magpalit ay muli siyang nagpaalam sa matandang amo. May ngiti sa kanyang labi nang lumabas. Ilang minuto na rin siyang naghintay sa kaibigan bago ito lumabas. Tara na! Aya niya rito na tinanguan naman ang kaibigan. Hawak kamay silang pumasok sa SUV na siyang maghahatid sa kanila sa pinakamalapit na bar. Cheers! Pinagbangga nilang baso. Pagkatapos ay sabay nilang tinungga ang alak. Sabay rin nilang sinipsip ang lemon nang gumuhit sa lalamunan nila ang alak. Ay, ang sarap! Namiss ko ang pait ng alak. Sambit niya nang ibaba ang baso na wala ng laman. Ubusin lang natin to tapos uwi na tayo 1 hour lang kasi yung binigay na oras sa akin ni Madam Sunshine eh. Nakalabing sambit ni Jenny. Oo, sige, 1 oras lang naman talagang plano kung oras na itatagal natin dito. Pagsang-ayon niya rito. Nagpatuloy sila sa pag-inom habang pinag-uusapan ang magiging hakbang nila oras na matapos na nilang 1 taon nilang kontrata. Samantala, kararating lamang ni Khalil sa mansyon. Hindi niya kasamang ama dahil may mga kailangan pa itong asikasuhin sa Pilipinas. Pinauna lamang siya ng ama dahil kailangan niyang asikasuhin ang darating na kaarawan ng abuela. Good evening, Grandma. Bungad niya agad pagpasok sa silid ng abuela. Umaliwalas naman ang mukha ng matanda at agad na bumangon upang salubungin ang kanyang mahal na apo. Kanina ka pa ba, apo? Makikita mo talagang ang tuwa sa mukha ng donya. Kadarating ko lang po, sagot niya. Tsaka nilinga ang paligid. I thought may helper ka na. Where is she? Tanong niya matapos bumeso sa abuela niyang mas lalo lamang napangiti. Oh, you mean your wife? Anitong kinakunot noon niya. We have an agreement, my handsome grandchild. I finally found the perfect woman for you. She's very pretty and kind, apo. Sunod-sunod na wika nitong mas lalo lamang ikinakunot ng kanyang noo. But Grandma, our agreement was just a joke. Medyo tumaas ang boses niya kaya't nasapo ng abuela niyang dibdib na ikinaalarma niya. Oh, I'm sorry, Grandma. Nabigla lamang po ako. Maagap siyang kumuha ng tubig na nasa gilid ng mesa. Katabi ng hinihigaan nito at agad yung pinainom sa matanda. Kung ayaw mong merong masamang mangyari sa akin dahil sa katigasan at pagiging suwail mo sa akin, pipirmahan mo ang contract marriage na pinirmahan ni Eloisa. Pinal nitong utos matapos uminom ng tubig, kaya't napapahilamos na lamang sa mukha niya si Khalil. My goodness, Grandma, this is insane. Problemadong saad niya nang iabot sa kanya ng abuelang papel na meron nang ang pirma ng babaeng nagngangalang Eloisa.
Hindi niya sukat akalain na ang biruan nila ng abuela noon na ito ang siyang magdidesisyon at pipili ng babaeng mapapangasawa niya ay seryosohin ito. Sign it! Maotoridad na ani ng Donya. Fine, but don't expect me grandma na tatanggapin ko siya bilang asawa ko kung sino mang babae na gusto niyo para sa akin. May diing wika niya bago pirmahan ang contract marriage. Thank you so much, Apo. Congratulations! You're finally married. Anito, at yumaka pa sa kanya dahil sa sobrang tuwa nito sa pagsunod niya sa nais nito. Napapailing na lamang siya. Buong akala niya ito ang masusorpresa sa pag-uwi niya. Ngunit siya pala itong masusorpresa ng abuela niya. Sunduin mo ng asawa mo, Apo, at baka mapano pa iyon. Magpasama ka na lang kay Justin dahil siyang nakakaalam kung saan nagpunta ang asawa mo. Saan nitong muli na ikinalaglag ng panga niya. Seryoso ba talaga ang lola niya sa mga sinasabi nito? I'm damn serious, young man. Seryosong tira nito nang tinignan niya ito nang hindi makapaniwala. You're impossible, Grandma. Tura niya ritong tinawanan lamang ng lola niya. Iiling-iling lamang siyang lumabas ng silid ng grandma niya. Pagkatapos ay tinungo ang kinapupwestuhan ng tauhang si Justin upang magpasama rito sa kung saan mang naroroon ang babaeng sinasabi ng kanyang abuela. Kailangan niya makausap ang babae na kumbinsihin nito ang lola niya na itigil ang kalokohang pinaggagawa nito. Sa isang malapit na bar siya hinatid ng bodyguard na si Justin. Kunot noo siyang bumaba ng kotse habang tahimik ritong sumusunod. Amongst many women, the one that grandma chooses is a drunkard. Dismayado at may diin niyang wika nang huminto sila sa tapat ng dalawang babae na panay ang tungga. Tumikim siya kaya't nabaling sa kanyang atensyon ng dalawa. Who's Eloisa among you? Walang emosyon niyang tanong sa dalawa. Nangunot naman ang noon ni Eloisa sa estrangherong lalaki na nagtatanong kung sino ba siya. Ngunit agad rin naman siyang nagpakilala ng may ngisi sa labi sa pag-aakalang natipuhan siya ng Kanadyanong lalaki. Me, myself, and I. Itinaas niya pa ang isang kamay nang sagutin ang tanong ng hindi kilalang lalaki na tila ba NBA player sa sobrang tangkad nito, nang tuluyan niyang mapagmasdan ang tindig nito. Hindi niya gaanong kita ang mukha nito, ngunit nang makita ang bulto ng bodyguard ng Donya sa likod nito ay agad siyang napatayo sa pag-aakalang ipinasusundo na siya rito ng Donya. I'm Khalil De Silva. You probably know my last name, so come with me because we have something important to talk about. It's about Grandma's request to you. Wala pa rin siyang emosyon nang ipakilala ang sarili sa babaeng namumungay na ang mga mata. Napatuwid naman ang dalaga at tila tinakasan ng ininom nitong alak. Tumingin siya sa kaibigan at alanganing ngumiti rito nang makita niya sa mga mata nito ang pagtataka sa mga pinagsasasabi ng apo ng Donya. Apo siya ni Lola, friend. Sama lang muna ako sa kanya. Tungkol kasi sa birthday ni Lola ang pag-uusapan namin. Paalam niya ritong kinakabahan habang ang mga matay nag-aaligaga. Napipilitan namang tumango na lamang si Jenny kahit na gustong-gusto niyang malaman ang kung anumang nais na pag-usapan ng dalawa. Ramdam niya ring may hindi sinasabi sa kanyang kaibigan. Ngunit dahil nagmamadali ang binata ay hindi na niya inabala at inusyoso pa ang kaibigan. Hihintayin niya na lamang na ito na mismong magkwento sa kanya ng lahat-lahat ng nangyayari. Ipinag-utos naman ng binata sa kasama na ihatid na ang kaibigan ng dalaga upang masolo niya ito at makausap na rin ng masinsinan. Let's talk outside. We won't understand each other here. Iyon lang at nagpatiuna na siyang lumabas ng nakapamulsa. Kasunod ang kinakabahang dalaga na napapakagat sa kuko nito sa daliri. Sa isang cafe sila dinala ng kanilang mga paa. Hindi maiwasang namangha ng dalaga sa angking kagwapuhan ng apo ng Donya nang tuluyan na niya itong matitigan. The man beside her was oozing gorgeous. Para itong isang hot actor sa Hollywood. Ang lakas din ng karisma nito dahil halos lahat ng babaeng nasa cafe ay nakatuon ng atensyon dito. Nakayuko man siya ngunit kita niya sa peripheral vision niya ang dilag na humahanga rito. Baritono rin ang boses nito na kaisarap sa pandinig. Tipong ang sarap nitong kausap palagi. Tumikhim ang binata kaya't naging alerto siya sa kung anumang sasabihin nito. Ngunit nanatili pa rin ang tingin sa kanyang magkadaop na kamay. Hindi niya kasi kinakayang makipagtagisan ng tingin dito dahil para siyang hinihipnotismo ng abuhing mga mata nito.
Why did you sign the marriage contract? Paninimula nitong kinamaang ng dalaga. Anong marriage contract? Wala naman akong pinipirmahang... Naputol siya sa hangin nang maalala ang pinapirmahang kasunduan. Huwag mong sabihing marriage contract yung pinapirmahan sa akin ni Lola. Nanlalaki ang kanyang mga mata at napasapo sa bibig na namimilog. Hala, kung ganoon, hindi talaga nagbibiro si Lola Josefina? Ngayon pa lamang pumroseso sa kanyang lahat ng mga nangyayari. Kung ganoon, ikaw at ako ay... Hindi niya maituloy ang sasabihin dahil hindi niya kayang tanggaping nakatali na agad siya nang hindi niya man lang namamalayan. Husband and wife. Madiing sambit nitong ikinalunok ng sunod-sunod ng dalaga. That's how stupid you are not to notice that you signed a marriage contract. Get over that stupid thing you did. I will not tie myself to a woman I don't like. Mariing sambit pa nito bago tumayo. Umuwi na tayo. Malamig pa sa yelong tura nito. Nakapamulsang humakbang palabas ng cafe matapos mag-iwan ng pera kahit na hindi naman nila nabawasan ang in-order na kape. Napapahilamos naman sa mukha niyang dalaga bago siya sumunod sa malditong lalaki. Pagkarating nila sa mansyon ay agad nagtungo sa silid ng Doña si Eloisa habang si Khalil naman ay dumiretso sa kusina. Lola! Bungad niya agad rito matapos maupo sa gilid ng kama nito. Akala ko po kasunduan lang natin yung hiling nyo. Para na siyang maiiyak na sambitin yun sa matanda. Bumangon naman ng Donya. Tsaka nito ginagap ang magkabila niyang palad. Pasensya ka na iha kung nagawa kitang lokohin. Gustong gusto kasi kita para sa apo ko eh. Gusto ko rin maging parte ka ng pamilyang to. Huwag ka nang magalit kay Lola apo. Hinaplos ito ang kanyang buhok tsaka yun hinagkan. Pero Lola, hindi ho biro ang pag-aasawa lalo pat hindi naman po namin mahal ng apo niyong isa't isa. Hindi nga po namin alam ang pagkakakilanlan at ugali ng isa't isa eh. Katwiran niya ngunit nginitian lamang siya nito na mas lalong ikinabagsak ng balikat niya. Dahil hindi niya nakikita rito ang kagustuhan ipawalang bisa ang kontratang pinirmahan niya. Lola, problemadong sinalubong niya mga mata nito. Upang magbaka sakaling magbago ang isip nito sa naging desisyon ngunit tinapik lamang nito ang balikat niya. Natututunan ng pag-ibig apo. Maniwala ka lang sa hiwaga ng pag-ibig. Ako na rin ang siyang gagarantiya sa iyo na nasa mabuting kamay ka. Mabuting tao't lalaking apo kong si Khalil. Mukha lamang siyang masungit ngunit napakalambing niya. Pasensya na apo ngunit ang kasunduan natin ay kasunduan. Asawa mo na ngayon ang apo ko. Parte ka na ng pamilya naming ito. Pinal nitong sabi. Pero kasi Lola. Hirit niya pa ngunit umiling na ito. Ito na ang kahuli-huli ang hiling ko sa inyo mga apo. Huwag niyo naman sanang biguin ang lola niyo. Malungkot nitong wika habang nakatingin sa likod ng dalaga. Kung saan nakatayo sa entrada ng pintuan ng apo niyang nakikinig sa kanila. Simula pa kanina. Napabuntong hininga naman si Khalil bago tuluyang ipa siyang humakbang, papalapit sa abuela. Don't stress yourself, Grandma. Your wish is fully granted. Magpahinga na lamang po kayo at mag-uusap lang po kami nitong pinili niyong maging asawa ko. Sa totoo lang ay, mabigat pa rin sa loob niyang magkaroon ng asawa. Ni sa hinagap ay hindi niya ninanais na magkaroon ng asawa. Ni hindi niya pinasok ang pakikipagrelasyon dahil para sa kanya sakit lamang sa ulo ang mga babae. Tapos ay isang araw malalaman niya na lamang na meron na siyang kabiyak. Huwag mo nga awayin ng asawa mo apo ha? Magtatampot magagalit ako sa iyo kapag nalaman kong inaway mo itong maganda mong asawa. Banta nitong may halong pananakot. I'm not that kind of person, Grandmom. And you know that. Anitong ikinatangutango naman ang matanda. Naniniguro lamang apo. Hala sige na, mag-usap na kayo. Pagkatapos nyo ay magpahinga na rin kayo dahil bukas na bukas din ay sasamahan mo itong asawa mo na mamili ng damit na isusuot para sa kaarawan ko. Ipaalam natin sa lahat na meron ka ng asawa. Nang sa ganon ay wala nang babae ang aaligid at aasa pa sa'yo Khalil apo. Anitong sinunod na lamang ni Khalil habang si Eloise ay tahimik lamang na nakayuko at walang planong sumabat sa usapan ng maglola. Napasinghap na lamang siya nang hawakan siya nito sa braso. Nilinga niya ang Donya upang dito'y humingi ng saklolo.
Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang iginawad nito sa kanya. Sa silid sila ng binata pumasok. "Sit down." Utos niyang agad-agad namang sinunod ng dalaga. "Hindi mo kailangang kabahan dahil hindi ako mahilig at lalong hindi ako kumakain ng turon." Masungit niyang anito rito dahil nahalata niyang natatakot at kinakabahan nito na sila lamang dalawang nasa loob ng kanyang silid. Ano bang pag-uusapan natin?" Lakas loob niyang tanong nang hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. "About our marriage contract." Seryosong sagot niya. "Hindi ko nais na pasamain ang loob ni Grandma. Kaya kahit na hindi ko gusto mga nangyayaring to, kailangan kong panindigan. We have to act like a real couple in front of everyone. Kailangan nating gampanan ang sinimulang palabas ni Grandma." Anya rito at tulad nito ay hindi niya rin ito tinatapunan ng tingin. "Pero kasi, Sir Khalil, 1 taon lang po ang kontrata ko rito sa inyo. Hindi naman po maaaring maging mag-asawa tayo ng panghabang buhay sa papel. Dahil may mga pangarap din po ako at doon ko po yun sa Pilipinas planong simulan." "Sa tingin mo ba, isa akong tanga para patagalin ang kontratang to? Hell no! Kaya wag kang umasa dyan na para bang ikaw ang dehado. Gayong ikaw naman tong hindi nag-iingat sa mga actions mo." Hindi niya mapigilang pagtaasan ito ng boses dahil sa inis. Para kasi sa kanya'y kasalanan nitong lahat ng nangyari. Pwede naman kasi nitong tanggihan ang abuela niya, ngunit hindi nito ginawa. Tapos ngayon ay palalabasing ito pa ang tila dehado at naaargabyado. Pasensya na po, sir. Natatakot lang po talaga ako sa mga mangyayari. Hindi po ako sanay na pinapansin ng maraming tao. Mahiyain at hindi po ako katalinuhan. Hirap akong mag-Ingles at umintindi ng ilang Ingles, lalo na kung malalalim. Hindi po ako sang-ayon sa planong pagpapakilala ni Lola sa akin bilang asawa mo. Isa lamang po akong OFW rito at hindi asawa ng isang bilyonaryo. Naiiyak niyang turan dito. Napabuntong hininga naman si Khalil dahil sa nadaramang awa para sa dalaga. Hindi niya dapat ito sinisisi dahil ang abuela niya ang may kagustuhan ng lahat. "I'm sorry, pagod lang ako sa naging biyahe ko. Hindi kita sinisisi, Eloisa. Again, I'm sorry dahil napagtaasan kita ng boses kanina. Magpahinga ka na dahil bukas ay bibili tayo ng dress na gagamitin mo para sa party ni Grandma. Don't worry dahil gagawan ko ng paraan para hindi ito malaman pa ng madla." Alanganin niyang tinapik ng marahan ang braso nito. "Salamat po, Sir Khalil." Pinawi niyang tumulong luha sa kanyang mga mata. "Labas na po ako." Paalam niyang tinanguan naman ito. Napabugan na lamang ng hangin ng binata nang tuluyang makalabas sa kanyang silid ang dalaga. Napahilamos siya at nasabunutan ng sarili. Nafu-frustrate siya sa mga nangyayari. Marahas siyang tumayo at nagtungo sa bar counter. Idadaan niya na lamang sa pag-inom ang problema ng abuela niya mismo ang may gawa. Ilang bote ng alak na rin ang naubos niya bago maramdaman ng antok. Pabagsak siyang nahiga sa kama habang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Samantala, sa kabilang dako naman ay paikot-ikot sa loob ng kanyang silid ang dalaga. Hindi niya alam ang dapat na gawin. Umalis na lang kaya ako nang hindi nagpapaalam. Anya sa kanyang sarili. Kaso hindi pwede, kawawa naman si Lola kapag iniwan ko siya. Malulungkot siya at hindi ko kakayanin yon. Bigla niyang bawi sa naisip. Ay, ano ba namang buhay to? Kung bakit naman kasi basta-basta na lang ako umuwi. Tulad ngayon na may problema kami ni Sir Khalil. Naihilamos niya ang palad sa muka. Pagkatapos ay pabagsak na naupo sa gilid ng kanyang kama. Gustuhin niya mang tawagan ng kaibigan para sabihin rito ang mga nangyayari. Ay wala naman siyang load. Bahala na. Sambit niya pagkatapos na ihiga ang sarili sa kama. Basta gagawin ko na lang to sa hiling ni Lola. Hindi ako kailanman mahuhulog sa kapring yun. Hindi kaya relax ka lang dyan, self. Mahinang sambit niya sa sarili. Dama niya ang antok kaya't minabuti niyang pagpahingahin ng sarili. Pagsapit ng umagay nakahanda ng lahat. Oras na rin para sa paggayak ng dalawa. Bandang 8:00 ng umaga sila umalis ng mansyon. Sa isang kilalang East Center Mall ni Khalil piniling mamili dahil pagmamay-ari ito ng kaibigang Canadian. Pumili ka na ng dress na magiging komportable ka. Ani ni Khalil nang marating nilang bilihan ng iba't ibang sosyaling damit. Hindi na nagpa-assist pa si Khalil dahil nais niyang ang dalaga nang siyang pipili ng nais nito.
Mga ilang minuto rin siyang naghintay bago ito lumapit sa kanya. Bit-bit ang isang pleated hem cami dress na kulay itim. Agad niya itong ipinasukat sa dalaga. Pinaikot niya pa ito nang lumabas ito ng fitting room. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Tinanguan niya ang dalaga dahil nagustuhan niya ang pinili nitong hindi gaanong revealing. Okay na yan, sandals naman ang kuhanin mo. Anya ritong agad-agad namang tumango. Mga ilang minutong pinaghintay ulit at muli itong bumalik bitbit ang sandals na kulay itim rin at ang takong ay 2 inches lamang. Lihim siyang napangiti sa kasimplihan ng taste nito. Malayong malayo sa mga nakilala at nakasalamuhan niya mga babaeng sopistikada at merong kaartehan sa kasuotan, pati na sa katawan. Kinuha niya mga napili nito at saka sila nagtungo sa cashier upang bayaran ng pinamili at na makauwi sila kagad. Wala ang kaibigan ni Khalil na si East, kaya wala siyang dahilan para magtagal pa sa mall na ito. Ikaw sir, hindi ka po ba mamimili ng isusuot nyo? Inosenteng tanong niya habang binabayaran na nito ang kasuotang napili niya. Iling lamang itinugon nito sa kanya. Kaya tumangutango na lamang siya't hindi na muli pang nag-usisa. Let's eat first bago tayo umuwi. Diretso lamang ang kanyang tingin sa kasada habang nagmamaneho. May Filipino food po ba dito sir? Curious niyang tanong dahil namimiss niya na ang pagkaing Pinoy. Hindi naman kasi siya pamilyar sa mga inihahain sa mansyon. At kung papipiliin siya ay mas masarap pa rin para sa kanya mga pagkain at lutong Pinoy. Meron pero may kalayuan. Tipid nitong tugon na ikinahaba ng uso niya. Kita naman ni Khalil sa peripheral vision niya ang paghaba ng uso nito kaya't hindi na siya umimik. At tinahak na lamang ang daan patungo sa kainang nais nitong puntahan. Pinoy foodie? Basa niya sa nakabalandrang pangalan ng kainang hinintuan nila. Thank you Sir Khalil. Malaki ang ngiti niya na binalingan niya ito. Buong akala niya hindi siya nito pagbibigyan. Ngunit nagkamali siya. Excited siyang bumaba sa kotse nito at agad-agad na pumasok sa kainan. Good morning madlang people! Masiglan niyang bati sa mga kababayang crew ng kainang pinasukan. Ngumiti naman namang ito sa kanya at bumati rin pabalik. Adobo nga po ate tsaka kaldereta. Samahan niyo na rin po ng sisig dahil ililibre ako ng kasama kong afam. Sunod-sunod niyang sabi sa babaeng inililista ang order niya. Plus fried chicken na rin po pala ate ha. Pahabol niya pa. Kakasya ba sa maliit mong tiyan ang lahat ng in-order mo kabayan? May ngiti sa labing tanong sa kanya ng waitress. Oo kabayan, malaking imbakan ko kaya wag mo kong indahin. Anya rito tsaka ito tinapik sa balikat. Puro kasi damong kinakain ko sa mansyon nila. Kaya ngayong nakalabas isusulitin ko na ng sobra. Pabulong niyang wika ritong ikinatawa naman ng babae. Kunot noon namang pinagmamasan ni Khalil ang dalagang nasa counter at nakikipagtawanan sa waitress. Mahiyain may as. Iling-iling niyang wika dahil sa sinabi nitong mahiyain ito ngunit heto ngayon at kung sino-sinong kinakausap habang panayang ngiti na kulang na lang ay mapunit ang labing nito. Iiling-iling niya na lamang na ibinaling ang atensyon sa cellphone dahil mukhang matatagalan pa ito sa pakikipagkwentuhan. Maya-maya pa'y lumapit na sa kanya ang dalaga. Bit-bit ang sandamukal na pagkaing in-order nito. Maangya itong tinignan ngunit ngiti lamang ibinalik sa kanya ng dalaga. Saan mo ilalagay ang lahat ng pagkain to gayong isa kang turo na patpatin? Hindi makapaniwalang tanong niya nang simulan na itong lantakan ng manok. San pa ba? Di sa tiyan sir. Ikaw naman talaga sir common sense. Puno ang bibig niyang sagot rito. Napahilamos naman sa mukhang binata sa kapilosopuhan ng kaharap. Hindi niya na lamang ito tinanong at inabala pa dahil baka masira lamang nito ang maganda niyang mood. Grabe, tao ka pa ba? Laglag ang pang tanong niya rito nang walang kahirap-hirap nitong naubos ang lahat ng in-order na pagkain. Dumighay muna siya bago sumagot. Ngayon lang kasi ulit ako nakapaglamon sir, kaya ganun talaga. Salamat nga po pala sa libro niyong to ha. Nabusog po talaga ako ng sobra. Ngiting turan niya rito. Baka gusto mo pa ng dessert? Ay sige po sir, hindi po ako tumatanggi sa grasya. Mabilis niyang tugon na ikinalaki na lamang ng mga mata ng binata. Grabe ka, mamumulubi magiging asawa mo sa sobrang takaw mo. Iiling-iling niyang saad rito na ikinangisi naman ni Eloisa. Hindi mamumulubi ang asawa ko dahil nuknukan siya ng yaman sir.
Biro niya rin dito na ikinasimangot lamang ng gwapong binata. Napangiti siya dahil sa naging reaksyon nito. Ang cute mong maasar, sir. Asarin kaya kita lalo para maging cute ka palagi. Pagpapatuloy niya sa pang-Alaska rito ngunit tinaliman lamang siya nito ng pasimpleng tingin. Kaya't itinikom niya na lamang ang bibig at baka bugahan siya nito nang nagbabaga nitong apoy. Binawi niya na lamang rito ang sinabing gusto niya pang mag-dessert dahil hindi nakakayanin pa ng imbakan niyang punong-puno na. Mag-take out kaya tayo, sir, para may pasalubong tayo kay Lola. Suwestyon niya ngunit umiling lamang ito. Pero bakit naman hindi pwede, sir? Dahil hindi kumakain ng mga ganyan si Grandma. Mga pagkain walang halong kemikal lang ang kinakain ni Grandma. Kaya nga malakas pa rin siya ngayon kahit na mag-80 na siya. Mahinahong paliwanag niya na ikinatangu-tangu naman ang dalaga. Umuwi na tayo. Anyang sinang-ayunan naman ito agad. Nagpaalam lang muna ang dalaga sa mga kababayan bago sila tuluyang umalis sa kainang pinasukan. I thought mahiyain ka. Basag niya sa katahimikan habang binabaybay nilang daan pa uwi. Oo, mahiyain po ako. I don't think so. Kanina lahat ng tauhan sa Pinoy Foodie ay pinapansin at kinakausap mo. Sambit niyang paminsan-minsan itong tinatapunan ng tingin. Mga kababayan ko naman po kasi sila, kaya po ako nakikipagkwentuhan. Pagrarason niya kahit ang totoo'y wala siyang kahiya-hiya sa katawan. Sinabi niya lamang ritong mahiyain siya dahil hindi niya nais na ipakilala siya ng mga ito sa madla, lalo pat hindi niya kapantay ang mga ito. Hindi niya kayang makipagsosyalan at mas lalong hindi niya kayang makipagsabayan sa mga mayayaman dahil para sa kanya isa lamang siyang dukha. Kapag hindi ko nakumbinsi si Grandma na huwag ka nang ipakilala sa lahat ay umakto ka na lamang na normal. Hindi mo kailangang pikiin ang sarili mo. Magpakatotoo ka lang. Payo niya dahil hindi niya sigurado kung mapapapayag nga ba ang abuela na huwag nang i-anunsyo ang pagiging mag-asawa nila. Okay lang po ba talaga sa inyo, Sir Kalel? Hindi po kaya may tao tayong masasagasaan lalo't napakapugi niyo po. Tsak na maraming babaeng lihim kayong hinahangaan o hindi kayo minamahal. Curious yung tanong dahil hindi niya nakikita sa mga mata nito ang pagtutol. Hindi ito okay sa akin, Eloisa. Pero dahil mahalaga't mahal ko si Grandma, ay hindi ko nasusuwayin at kukwestiyonin pa ang nais niya. Kaligayahan ni Grandma makitang nakatali na ako sa babaeng gusto niya. Kaya ako rin tinanggap na ng buo ang setup nating to. Gagawan ko na lang ng paraan ng divorce papers natin kapag tapos na ang kontrata mo rito sa Canada. Hiling ko lang sana sa'yo na huwag ka mahuhulog sa akin. Dahil hindi kita magagawa at makakaya ng mahalin pabalik. Masasaktan ka lang, kaya't pinapaalalahanan na kita ngayon pa lang. Prang kanyang sambit habang diretsyo lamang ang kanyang tingin sa daan. Tila ba kinurot ang puso ni Eloisa sa mga tinuran sa kanya ng binata. Naalala niya na naman ang dating nobyo. Hindi naman talaga ako kamahal-mahal. Ani ng kanyang isip, tsaka siya nagbaba ng tingin. Tanging tango lamang ang itinugon niya sa lahat ng sinabi nito. Ibinaling niya rin ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan hanggang sa marating na nila ng tuluyan ng mansyon. Iwinaksi niya na lamang sa isipan ng kirot na nararamdaman dahil oras na naman ng trabaho. Hindi niya nais na mahalata ng donya na may gumugulo sa isipan niya. Sinikap niyang pasiglahin ang sarili upang mahawaan ng matanda. Sunod lamang siya ng sunod sa mga ibinibilin sa kanya ni Khalil. Are you okay, Eloisa? Tanong ni Khalil nang mapagsolo sila ng dalaga sa salas. Hating gabi na ngunit hindi pa rin sila dinadalaw ng antok kahit napagod sila sa maghapong paghahanda dahil bukas na ang ingrandeng kaarawan ng donya. Oo naman po. Pilit ng ngiti ang ibinigay niya rito nang tumabi ito sa kanya. Napabuntong hininga naman ng binata dahil patid niyang pilit lamang ang ngiting nakapaskil sa labi ng dalaga. Alam kong dahil to sa napag-usapan natin noong nakarang araw, kaya ka nagkakaganyan. I'm sorry, Eloisa, but I'm just being honest to you. Ayoko lang na meron akong taong masasaktan kaya kita pinrangka. Ginagap niya ang palad nito upang parating ritong sincero siya sa paghingi ng dispensa rito. Agad namang binawin Eloisa ang palad dahil sa kuryenteng nadama ng magdaop ang kanilang mga kamay. Naiintindihan ko po, Sir Kalel. Hindi niyo naman po sa akin kailangang magpaliwanag. Dumistansya siya rito kaya't narinig niya ang buntong hininga nito. Hindi ako masamang tao, Eloisa. I just don't want you to get hurt someday.
Bukas ng araw ng pagpapakilala sa atin. You don't need to say or explain anything dahil ako ang siyang magbibigay ng speech. Manatili ka lang sa tabi ko. And please, act like you're my real wife. Tinapik niya ng marahan ang braso nito bago siya tuluyang tumayo. Matulog na tayo. Aya niya rito tsaka niya kinuhang palad nito at hinila patungo sa kanilang silid. Matulog ka na, okay? Huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Masuyo niyang sambit rito nang maihatid niya ito sa inuukupang silid. Tumango lamang sa kanyang dalaga, kaya't hinaplos niya na lamang ito sa buhok bago tumungo na rin sa sariling silid. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Eloisa. Tila ba nakikipagkarerahan na naman ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig noon. Masama ito Hindi pwedeng mahulog ako sa kanya. Lalo't isa lamang kasunduan ng lahat ng nangyayari sa pagitan naming dalawa. Anya sa sarili nang tuluyang maisarang pintuan ng kanyang kwarto. Umayos ka, Eloisa. Ginagawa niya lang to para mapasaya niyo si Lola. Huwag kang marupok kung ayaw mong masaktan ulit sa pangalawang pagkakataon. Pangaral niya sa sarili habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanyang higaan. Napabuntong hininga pa siya nang mabaling ang kanyang atensyon sa dress na nakasabit. Sa isang iglap, misis na agad ako. Matamlay niyang sambit bago tuluyang ibagsak ang katawang pagod na sa malambot niyang higaan. Madali naman siyang dinalaw ng antok dahil sa pagod niyang katawan. Kinabukasan ay naghahanda ng lahat ng tao sa mansyon. Naghihintay na rin na maglolas sa pagdating ni Mr. Fernando de Silva habang ang dalagay kabadong-kabado na at hindi maipintang namumutlang mukha. Minsan na kasing napanood ni Eloisa ang ama ni Khalil sa TV. Strikto ito at mukhang masungit. Huwag naman sanang atake sa puso ng dahil sa sobrang kabang maging dahilan ng pagkatsugi ko. Bulalas niya nang tuluyang pumasok ang isang ginoong kasing taas lamang ni Khalil. Matikas rin ito at kitang-kita sa mukha nito ang kaistriktuhan. Relax, apo. Mabait ang anak kong yan. Mukha lamang siyang masungit kagaya ng asawa mo ngunit santitong anak kong yan. Bulong sa kanya ng donya dahil kanina pa nitong napapansin na kinakabahan ng dalaga. Lola, pwede po bang mag-blackout? Nakangiwi niyang tanong na ikinasimangot ng matanda. Kaya't agad-agad niyang binawi ang sinabi. Biro lang po, Lola. Smile ka na po. Nakangiti man ngunit kabadong-kabado pa rin siya. Agad namang bumalik ang ngiti sa labi ng matanda. Pagkatapos ay yumakap pa ito sa kanya. Tinapik sa braso ng marahan matapos kumalas hanggang sa salubungin na nito ang kaisa-isang anak. Mas lalo pang nadagdagan ang kaba niya na ang binata naman ang lumapit sa kanya. Hinapit pa siya nito sa bewang. Napasinghap siya sa ginawa nito ngunit dahil sinensyan siya nitong umakto ng normal ay inayos niya ang sarili. Happy birthday, Mama! Bati agad ang Ginoo sa kanyang mahal na magulang nang salubungin siya nito ng isang mahigpit na yakap. Salamat, anak ko. Buong akala ko talaga hindi ka na uuwi. Magtatampo na sana ako ngunit dahil sinabi naman sa akin ng anak mong uuwi ka, ay napanatag ng damdamin ko. Hinaplos nito ang pisngi ng anak. Pagkatapos ay hinagkanyon. I have good news, son. Bulong nito sa mismong tenga ng Ginoo. Nagtatanong namang tinignan ni Mr. Fernando ang ina sa mga mata nito. Ano ho yun, Mama? Tanong niya nang kumalas sa bisig ng kanyang ina. Ang uniko iho mo'y nahanapan ko na ng perpektong asawa. Lumingon ito sa gawin ng dalawa. Napangiti pa ito nang biglang tumuwid ng tayo ang dalaga. Sinundan naman ng Ginoo ang tinitignan ng ina. At doon ay nakita niyang anak na nakahawak sa bewang ng babaeng hanggang balikat lamang nito. Lihim na napangiti ang Ginoo dahil pati ang anak niya dinidiktahan rin ng kanyang ina. Hindi naman siya tutol dahil kapag nagustuhan nito ang isang tao, ay batid niyang meron itong busilak na puso. Gaya ng anak niya, ang kanyang ina rin ang nagpasya sa kung sino man ang mapapangasawa niya. Isang Canadian ang napili nito na lubos niyang ipinagpapasalamat sa ina dahil naging maligaya siya sa piling nito. Nakakalungkot lamang dahil maaga itong kinuha ng Diyos sa kanila. Good morning po, sir. Sinikap niya namang huwag mautal ngunit nautal pa rin siya. Kaya't agad siyang nagbaba ng tingin dahil sa naramdamang hiya. Napangiti naman sa kanya ang Ginoo, maging sina Khalil at ang Donya. Magandang umaga rin sa iyo, iha.
May ngiti sa labi niyang balik rito bago alalayan ng ina palapit sa mag-asawa. Drop that, Sir Iha. Just call me Dad or Papa. Malambing niyang wika rito na ikinataas naman ng tingin sa kanya ng dalaga. Sige po, Papa. Nakagat niyang ibabang labi dahil nautal na naman siya. Bahagya namang napangiti ang Ginoo hanggang sa yakapin niyang dalaga dahil nawiwili siya rito. Nagustuhan niya agad ang dalaga. Tunay ngang magaling pumili ang kanyang ina. Napangiti naman si Eloisa nang maramdaman ang yakap ng Ginoo. Naipikit niya ang mga mata at nilasap ang mainit nitong yakap. Naalala niyang yumaong ama. Ganito rin siya nitong yakapin kapag umuwi ang ama galing trabaho. Ni hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. Pinawi niya yun agad nang kumalas ito ng yakap sa kanya. Pasensya na po. Naalala ko lang sa yakap niyong papa ko. Ang sarap po sa pakiramdam na muling mayakap ng mahigpit ng isang ama. Matapat niyang sambit ritong ikinangiti naman ng tatlo. Hinaplos ng Ginoo ang kanyang buhok. Pagkatapos ay ang Donya naman at ang kanyang asawang yumakap sa kanya. Naging maramdamin siya dahil muli niyang naramdaman ang presensya ng pamilya sa katauhan ng, kung tutuusin, ay mga amo niya. Nag-aya na ang Donya na kumain na sila ng agahan bago mag-ayos ng kanilang mga sarili. Sa hapag ay panay ang tanong ng Ginoo sa buhay ng dalaga, habang si Khalil ay tahimik lamang na nakikinig. Lahat ay naikwento ni Eloisa. Wala siyang nilaktawan kahit nang nangyari sa kanila ni Primo ay isinaad niya sa mga ito. Tuluyang dumating ang oras ng selebrasyon. Nasa mansyon na rin ang kapatid ng Donya na siyang inaalagaan ni Jenny, kasama ang anak at apo nitong babae. Hindi magawang mag-usap ng magkaibigan dahil hindi nagpapaiwan ang Donya Esmeralda kay Jenny. Kaya tamang sanyasa na lamang sila ng kaibigan ngayon nga ay ipinakikilala na sa lahat. Masaya si Jenny sa kaibigan. Walang halong biro ngunit atat na siyang malaman kung papaanong naging napakadali at kung papaanong naging asawa ito ng isang business tycoon na binata. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Khalil nang makababa sila sa stage. Katatapos na lamang ipakilalang dalaga sa kanilang mga bisita. At katulad nga ng inaasahan ay marami ang nadismayang mga kababaihan at ilang investors na umaasang isa sa kanilang mga anak ang kanyang matitipuhan at makakatuluyan. Oo sir, kaso nakakahiyang maunang kumain eh. Mahina niyang tugon rito. Pwede bang doon na lang sa loob lumamon? Hirit niyang ikinangiti nito ngunit tumanguri ng kalaunan. Samahan na kita. Hinawakan niya ang palad nito. Pinagsalikop niya yun at inakay na ito patungong kusina. Babalik pa po ba tayo sir doon? Usisa niya habang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Yes, pero kung hindi mo na gusto makihalubilo sa kanila, pwede ka namang dumito na lang. Tayo. Sagot nito pagkatapos ay naupo na rin sa tabi ng dalaga. Pwede mo ba akong subuan? Anya nang simulan na nitong kumain. Nasamid naman ng dalaga sa sinabi ng binata, kaya't agad-agad siya nitong binigyan ng tubig. Dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Marami pa kaya hindi mo kailangang bilisan dahil hindi ka naman mauubusan. May ngiti sa labing turan niya rito habang hinahagod ito sa likod. Gusto niyang matawa dahil batid niyang dahil sa sinabi niya. Kaya ito nasamid. Ngunit pinipigilan niya lalo't namumula na ito. May nangchichismis siguro sa akin kaya ako nasamid. Palusot niyang tinawanan lamang ng bahagya ng binata. Sa tawa nito'y para bang biglang tumigil ang paggalaw ng paligid. Ang puso niya ay malakas na namang pumipintig. Napalunok siya't muling uminom ng tubig. I'm hungry too, hon. Feed me, please. Masuyong anitong ikinainit lalo ng pisngi niya. Kanina naman sabi nito na hindi ito nagugutom. Ngunit ngayon gutom na ito kung kailan kumakain na siya. Pakiramdam niya ay na-paralyzed siya nang kabigin nito ang bewang niya palapit dito. Kaya't halos isang dangkal na lamang ang distansya ng kanilang mga mukha. Sunod-sunod siyang napalunok nang hindi sinasadyang masulyapan ang namumula nitong labi na kumukorteng puso na animoy inaanyayahan siyang hagkanyon. Do you want me to kiss you, my wife? Bulong nito sa tenga, kaya't ang buhok sa buo niyang katawan ay nagsitayuan. Para na rin siyang atakihin sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso niya. Sir Khalil! Pigil niya rito nang akmang hahalikan na siya nito. Nagtatanong naman siya nitong tinignan sa kanyang mga mata.
kaya't itinuro niyang entrada kung saan nakatayo roon ng isang malamodelong babaeng luhaan. Nilingon naman ni Khalil ang itinuturo ng asawa niya. Ngunit agad ring binawi ang tingin at walang pasabing inangkin ang labi ng dalagang napapasinghap na lamang sa kapangahasang kanyang ginagawa. Kinabig pa niya lalo ang asawa, kaya't magkadikit na ang kanilang mga katawan. Smack lang sanang nais niyang gawin rito, ngunit ewan ba niya sa sarili niya dahil na-addict siya sa tamis at lambot ng labi nito. Inilagay niya ang isang kamay sa batok nito upang mas mapalalim niya pang halik na kanilang pinagsasaluhan. Nanginginig ang labi nito at batid niyang dahil yun sa kaba. Gusto niyang higitan pa ang pagsasaluhan nilang halik, ngunit hindi pa itong tamang oras, kaya't unti-unti niyang pinakawala ng labi nito. Pinagdikit niya ang kanilang mga noo. Ikiniskis niya rin ang ilong sa ilong nito. Pagkatapos ay hinagkan niya din, pati na ang magkabilang pisngi nito. Totohanin na lang natin ang lahat, wife. I'm starting to like you. No, I'm starting to fall in love with you. Pareho nating mahal at gustong mapasaya si Lola. Kaya sundin na lang natin ang bukal sa mga puso natin ng kontratang pareho nating pinirmahan. Ginagap niya ang magkabilang palad nito, tsaka yun marahang pinisil-pisil. Pero sabi mo hindi ka mahuhulog sa akin. Sabi mo hindi kita pwedeng mahalin. Bukod pa ron, paano yung babaeng luhaan kanina na nakatingin sa atin? Sunod-sunod niyang tanong na nginitian naman ni Khalil, kaya napasimangot siya. Binabawi ko na yung sinabi kong bawal kang mahulog sa akin. Pwedeng-pwede mo na akong mahalin, wife. Tsaka yung babae kanina, isa lamang sa mga babaeng desperadang naghahabol sa akin. Pasensya na lang sila dahil tuluyan ng nagwagi ang isang OFW sa puso kong pihikan. Housewife material kasi ang kailangan ko, hindi bedmate. Nakuha na ng overseas ni Lola ang puso ko, kaya wala ka nang kawala sa akin. Masuyo at may ngiti sa labi niyang ipinagtapat ng nararamdaman rito. Akala niya hindi rito mahuhulog, ngunit heto siya ngayon at binabawi ang lahat ng binitawang salita. Natawa siya dahil siya pa itong unang nahulog, gayong siya itong may sabing bawal ang ma-in love. Hindi mo talaga maaaring diktahan ng puso at isipan mo. Sadya lang talagang mahusay pumana ng palaso si Cupido dahil sapul na sapul siya nito. Kung aayain ba kitang magpakasal ng totoo, papayag ka ba? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata nito. Pwede, kumain muna? Tanong rin itong ikinatawa niya. Pinisil niya ang magkabilang pisngi nito dahil sa nadaramang panggigigil rito. Yes po, pwedeng-pwede pero subuan mo ko Paglalambing niya rito. Napamaang na lang talaga ang dalaga sa mga nangyayari. Ngunit kahit na nadadalian ay alam niya sa sariling masaya siya. Dahil hindi niya man aminin, ay may puwang na rin ito sa puso niya. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at sinunod ang request ng binata na subuan niya ito. Wala man silang kaalam-alam na lihim silang pinanonood ng donya at kinikilig pa habang hinahampas ang braso ng anak na natutuwa rin dahil mukhang makakamit na rin ang hinahangad na apo. Natapos na ang engrandeng kaarawan ng donya at ngayon nga ay nasa hardin na ang dalawa. Malalim ng gabi kaya't silang dalawa na lamang nasa labas. Isinandal ni Khalil ang kanyang ulo sa balikat na Eloisa. Ginagap niya rin ang palad nitong hinagka ng magaan. Eloisa, mahina niyang tawag rito. Po, naroroon na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na natahimik ang puso niya magmula ng hagkan at magtapat ito sa kanya. Natawa naman si Khalil dahil ginawa siya nitong matanda sa pagsagot nito sa kanya ng po. I'm waiting for your answer. May ngiti sa labi niyang tanong, tsaka siya umayos ng upo dahil nais niyang pagmasa ng maamot inosente nitong mukha. Sagot po saan? Naging alagaga ang mga mata niya dahil para na naman siyang hinihipnotismo ng abuhing mga mata nito. Alam niya naman ang ibig nitong sabihin, ngunit hindi niya lang talaga alam kung anong tama't dapat na sabihin. Magiging impokrita siya kung itatanggi niyang hindi niya ito gusto. Gusto mo rin ba ako, Eloisa? Please be honest. Ayokong sumagot ka ng hindi totoo. Alam kong hindi masyadong madali ang nangyari, ngunit totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ito dahil lang kay Grandma. Tungkol na to sa ating dalawa. So please, answer me. Nasa tono niya ang pagsusumamo.
Hinaplos niya rin ang pisngi nito hanggang sa walang paalam niya itong hinagkan sa labi. Tumulo naman ang mga luha ni Eloisa. Hindi niya alam kung bakit siya naiiyak. Basta ang alam niya lang ay masaya siya dahil may isang tawang muling nagparamdam sa kanyang importante siya at kamahal-mahal. Pinakawalan ni Khalil ang labi ni Eloisa nang malasahan niya ang luhang dumaloy sa labi nito. Mabilis niyang pinawi ang luha nito at mahigpit na niyakap. "I'm sorry." Sinserong anya habang hinahaplos ang buhok nito. "Hindi ko na uulitin, I promise. Basta tumahan ka lang." Pag-aalo nito sa kanya na ikinangiti niya. Dahil hindi naman siya umiyak dahil sa walang paalam na paghalik nito sa kanya. Tears of joy to, Khalil. Masaya ako dahil muli kong naramdaman ng pagmamahal na inakala kong hindi ko na kailanman mararamdaman. At sa tanong mo naman na kung gusto kita, ay oo ang sagot ko. Sa sinabi niya ay biglang napabitaw ng yakap sa kanyang binata. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Tumango siya rito hanggang sa pakawalan niya ang isang matamis na ngiti. "Oh goodness, I'm so happy. Finally, thank you. I love you." Bulalas niya at pinupog ng halik ang buong mukha ng babaeng minamahal. "Can I kiss you again?" Paalam niyang ikinatawa ng dalaga bago ito tuluyang tumango. Sabik na muling inangkin ni Khalil ang labi ng mahal niya. Ang bawat hagod ng kanilang mga labi ramdam doon ang pagmamahal. Mas lumalim pa ang pagsasalo ng kanilang mga labi nang pagdikitin nila ang katawan ng isa't isa. Saksi ang langit at mga bituin sa kanilang pagmamahalan. Mas lumalim pa ang pagsasalo ng kanilang mga labi nang pagdikitin nila ang katawan ng isa't isa. Saksi ang langit at mga bituin sa kanilang pagmamahalan. Batid ni Khalil sa sarili na hindi lamang isang simpleng halik ang nais niyang pagsaluhan nila. Kaya't binuhat niya ang dalaga na anamoy bago silang kasal nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Ni hindi na malaya ni Eloisa na nakapasok na sila sa isang elevator. At sa mismong tapat ng silid sila nito huminto. Hindi niya alam na may elevator pala sa loob ng mansyon kahit nalagpas isang buwan na siya rito. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang isipin na tungkol sa elevator dahil dalang-dala na siya sa nakakaliyong halik na ipinapalasap sa kanya ng lalaking hindi niya man unang minahal ngunit nasisiguro niyang magiging huling lalaki na sa buhay niya. Bahagyang nakabukas ang silid ni Khalil kaya sinipa niya na lamang yon upang bumukas. Paa pa rin ang siyang gamit niya pag sarado ng pinto. Hindi niya talaga hinahayaang maghiwalay ang kanilang mga labi. Maingat niyang inihiga sa kama ang asawa at dito niya palang pinakawala ng labi nito. "I want you now, my wife." Nakikiusap ang hibig niya na buong puso namang pinayagan ni Eloisa. Sinakop niyang muli ang labi nito at sa pagkakataong ito ay may halo na yung pananabik lalo't may pahintulot na siya mula sa asawa. Maingat at masuyo ang ginagawang pag-angkin ni Khalil sa asawa. Ito pa lamang ang una nilang karanasan at masaya siya dahil siya ang unang babaeng minahal kahit na hindi siya ang unang naging laman ng puso nito. Patuloy siya sa paghingi ng sorry sa asawa dahil sa paulit-ulit niyang pag-angkin rito. Hindi niya kasi talaga mapigilan ng sariling ulit-uliting angkinin ang minamahal na babae. Kung hindi pa nga nakatulog sa sobrang pagod ang asawa niya, ay hindi niya pa ito tatantanan. "Thank you for this wonderful night, wife. I love you." Hinagka niya ito sa noo bago niya ito ay kinulong sa kanyang bisig. Muli niyang inusal ang mga katagang mahal kita, Eloisa, bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Sumapit ang panibagong araw at parehong masaya ang dalawa. Sabay silang bumangon ngunit nang akmang tatayo na si Eloisa ay napangiwi siya dahil sa nananakit niyang gitna. "Masakit ba?" Nag-aalalang tanong ni Khalil nang maupo siya sa kama habang ang asawa niya ay bumalik sa pagkakahiga nito. "Oo," kagat-labing tugon nito. Nakaramdam naman ng awa si Khalil lalo na nang bumaba ang tingin niya sa katawan nitong puro marka na hindi ito namamalayang nakabalandra dahil sa iniindang hapdi sa pagitan ng mga hita nito. Kinuha niya ang kumot at ibinalot sa katawan nitong inangkin niya ng paulit-ulit kagabi. Hinagka niya rin ito sa noo, pati na sa labi. Sabi ng ilan, sa una lang naman daw masakit. Pilyong saan niya sa mismong tenga nito.
Nag-init naman ang mukha niya sa sinabi ng asawa. Loko ka. Nasabi niya na lang na ikinangiti nito. I love you. Puno ng pagmamahal niyang sambit rito habang nakatitig sa mga mata nitong bigla-bigla na lamang nanubig. Mahal mo ko? Hindi na natuloy ang pagbagsak ng luha niya dahil tinuyo na yun ang labi ni Khalil. I love you, Eloisa de Silva, my wife. Masuyong sambit niya pa hanggang sa angkinin niya ang labi nitong namumula. Pinakawalan naman agad ni Khalil ang labi ng asawa dahil nais niyang marinig ang itutugon nito sa kanya. Mahal din kita, Khalil. Madamdaming tugon nitong ikinalawak ng ngiti niya sa labi. Muli nilang pinagsaluhan ang labi ng isa't isa na umabot din ng ilang minuto. Dito ka lang muna, ipaghahanda kita ng agahan. Kailangan maging healthy ka dahil dinadala mo na ang una nating anak. Turan niyang tinawanan lamang ni Eloisa. Oh, bakit ka naman natatawa? Kunyari ay nagtatampo niyang tanong rito. Paano ka pupunla mo pa lang naman kasi sa akin? Tapos may buon agad? Hindi naman ganun kadali ang pagbuo ng baby. Ano ka ba? Katwiran niya ritong ikinanguso lamang nito. Di palagi natin gawin para sure na may mabuo na tayo. Alam mo kasi wife, gustong gusto ko nang magkaroon ng anak. Naisip ko na nga noon na kumuha ng surrogate dahil hindi ko nakikita ang sarili ko na magkakaroon ng asawa. Maging sila grandma at daddy ay gusto na rin magkaroon ng apo mula sa akin. Makakabuo tayo, Khalil. Call me honey, not Khalil. Nagtatampong utos niya rito na ikinangiti naman ni Eloisa. Okay, honey. Makakabuo rin po tayo. Sa ngayon, ituloy mo na ang paghahanda ng pagkain dun sa baba dahil nagugutom na po ako. Kinuha mong lahat ng lakas ko kaya hindi ako makakilos ng maayos. Anya rito. Agad namang tumayo si Khalil habang ang labi nito ay tila mapupunit na sa laki ng pagkakangiti nito. Nakakabaklaman ngunit hindi niya itinatangging kinilig siya sa pagtawag nito ng honey sa kanya. Hinagkan pa muli ni Khalil ang noon ni Eloisa bago niya ito iniwan sa kanyang silid. Pagdating niya sa babae nasa hapag na ang abuela at ama niya, kaya't sinabi niya rito ang mga nangyari sa pagitan nilang mag-asawa. Kaya naman ang abuela niya tuwang-tuwa at agad na nagpahanda ng engranding kasal na agad niya namang tinanggihan dahil nais niyang maging simple lamang. Simple yet elegant. Tipong sila-sila lang magpapamilya lamang at ilan sa malalapit na kaibigan nilang dadalaw sa espesyal na araw ng kanilang buhay. Kami nang bahala ng ama mo sa lahat-lahat, apo. Balikan mo na lamang ang asawa mo at siguraduhin may hihintayin na akong apo. Kita ni Khalil ang kislap sa mga mata ng abuela. Masayang talaga ito at ganun din ang ama niya. Humalik muna siya sa pisngi ng abuela bago dalahin ang inihanda niyang pagkain para sa asawa kasama ng gamot na makakatulong upang agad na mapawi ang pananakit ng buong katawan nito. Partikular ang winasak niyang hiyas. Pagbalik niya sa silid ay tulog na ang kanyang asawa. Inilapag niya muna sa ibabaw ng center table ang dala niyang pagkain, tsaka niya ito dinaluhan. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi nito na siyang ikinamulat ng mga mata nitong mapupungay. Nakagat niya ang ibabang labi dahil natetempt na naman siyang angkinin nito. Ngunit batid niyang nasobrahan na niya ito, kaya't iwinaksi niya na lamang sa isipan ng pagnanais na muli itong maangkin. Your breakfast is ready. Malambing niyang wika rito. Inalalayan niya rin itong gumangon. Siya na rin ang nagpresentang magpakain rito dahil nais niya itong pagsilbihan. Sobrang saya ng kanilang mga puso habang ipinaparamdam ang labis nilang pagmamahal para sa isa't isa. Isang buong paghahanda at tuluyan na nilang binitawan ng pangako sa harapan ng altar. Tuluyan na rin nilang nakamtan ang pinapangarap nilang anak na pinangalanan nilang Khalid. Sa pagsapit ng ika-1 taon ng kanilang anak ay muli silang nakatanggap ng biyaya galing sa taas. Isang anghel na babaeng pinangalanan naman nilang Clay Elise. Walang pagsidla ng sayang kanilang nararamdaman nang muli nilang mahawakan at mahagkan ng pangalawang bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Inakala nilang hanggang 2 lamang ang magiging anak nila dahil nagtitik na ng pills si Eloisa. Ngunit nagkamali sila dahil muli silang binayayaan ng supling na lalaki. Lumalabas na nakalimot ng uminom si Eloisa ng 1 beses. Kaya't nang minsan silang mag-isa ng asawa ay tuloy. Nakamtan na rin ni Jenny ang tunay na pagmamahal sa piling na kaibigan ni Khalil na si East.
Meron na ring anak ang mga ito at kasalukuyang hinihintay ang susunod na junior ni East. Wakas.